What's up mga katracker? Welcome back to my vlog. So, good morning sa inyo. Ngayong araw ay may in-schedule akong gagawin. So, magche-check ako ng unit. So, ito yung unit na i-check ko. Fully reconditioned Isuzu Gigamax 10-wheeler wing van. So hindi ko pa to nakikitang unit na to kung anong problema nito o kaya kung anong kulang. So ito nung December pa to ni-recon. So yan, ikutan natin. So i-check ko yung ilalim nito mamaya, yung under chassis, pati yung makina, cabin and body. So yan, update ko na lang kayo mamaya kung anong gagawin natin dito sa unit na to. So mukhang kompleto naman. Siguro may mga kunting kulang lang, pero parang tapos na rin. So yan, mamaya ko na lang kayo i-update. Yun mga katracker, nandito na nga tayo sa ilalim ng unit. So nagsimula na ako mag-check dito sa under chassis. Yan, at nandito tayo ngayon sa may parts kung saan nakikita nyo yung transmission. So bago tayo magsimula mga katracker, kung bago ka lang sa channel na to, paki-subscribe na, pindutin ang subscribe button dyan sa baba. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa bago kong ilalabas na video. So yun mga katracker, konting tips lang ito mga katracker. So ngayon, tininan ko yung langis ng transmission. So sa mga hindi pa alam, kung saan makikita yung pillar plug ng transmission or yung salina ng langis, gear oil, yan. So sa mga Isuzu mga katracker, makikita nyo yung pillar plug kung nakaharap kayo sa ulo ng truck sa kaliwang bahagi, yan. So kung nakaharap naman kayo sa likod ng truck, nasa kanang bahagi yan. So ito yung pillar plug mga katracker, nasa gitna siya ng transmission, sa gilid, yan. At nandito naman sa baba yung ipakita ko sa inyo yung drain plug. So kung magde-drain kayo ng gear oil ng transmission, nandito sa pinakababa sa likod. Yan, ipakita ko sa inyo. Yan. So nandito siya. Yan. Yan, kung nakita nyo. So nakita nyo na mga katracker. So nagche-check ako ng gear oil nito. Yan, kung may laman na langis o wala, at kung kulang. So sa pag-check naman mga katracker ng gear oil ng transmission, so gumagamit tayo ng 27mm na combination wrench. So sa mga Isuzu mga katracker, ang sukat ng drain plug ng transmission ay 27mm. So iba rin yung sa hino, at iba rin yung position kung saan nakalagay yung drain pillar plug pala mga katracker. So yung pillar plug ng hino nasa kaliwang bahagi, kung nakaharap kayo sa likod ng truck. So yung sukat naman nun, iba naman yung pillar plug. So ginagamitan yun ng 32mm, malaki yung pillar plug nung
sa hino. So ito yung mga ka-tracker. So buksan natin. So malambot lang to kasi niluwagan ko na. So dito tinitingnan ko yung texture ng gear oil. So yan. So yan mga ka-tracker, nasa level yung gear oil nito. Yan. So yan, malinaw yung gear oil. Saka mga ka-tracker, ang tamang label nito is nandito sa mismong filler plug mga ka-tracker. Yan. Dapat nandito yung tamang label niyan. Yan. So ganun lang mga ka-tracker. Minsan may nakikita akong langis na pangit na. So pinapalitan na namin. So minsan kulay gatas. Pag kulay gatas, usually nahaluan siya ng tubig. So saan ba nang gagaling yung tubig upang makapasok dito sa loob ng transmission na humahalo sa langis? So minsan dumadaan dun sa itaas ng transmission sa breather. Yan. Kaya nag-iiba yung texture ng langis. So ito maganda pa. So ganun lang mga ka-tracker. Pati sa differential, ganun rin yung pag-check. So dapat nasa level ng filler plug. So yan. Tapos dun sa differential, 27mm rin yung ginagamit na tools. Yan. So yan, ipitan na natin. So chine-check talaga namin to kung may laman o wala, kasi mahirap pag walang laman to mga ka-tracker. So pwedeng masira yung transmission natin, kumatok. Yan. Okay mga ka-tracker, nandito na ako sa ilalim ng makina, kung saan dito nyo makikita yung oil pan. Ito yung oil pan mga ka-tracker. So may nakita lang ako ditong tagas ng langis. So yan. So meron siyang tagas. So tiningnan ko, nanggagaling dun sa itaas, sa ilalim ng injection pump. So ititrace natin kung saan yan nanggagaling. So moisture to mga ka-tracker. Yan. So naipon dito sa baba yung langis. So langis to. So ipapakita ko rin to sa engine department, sa mekaniko namin. Report natin. So ito na yung nakita ko dito, moisture, namamasang ilalim ng makina. Yan, pati dito sa my bell housing napunta na dito. Yan. So merong problema mga ka-tracker. Yung transmission support and engine support, nakita ko naman, maayos naman siya. So nandun, medyo masikip nga lang yung pagbibideo ko dahil nasa ilalim tayo ng unit. So yun. Nandito tayo ngayon sa may makina mga ka-tracker. So tinas ko na yung ulo, tinignan ko yung makina. Ang makina pala nito ay 6WF1. So meron dito akong nakitang tagas. So yung tagas ng tubig. Yan, kung makikita nyo dito. So yan, may kinakalawang. So ito yung tagas dito sa may fittings. Itong tubo na ito papunta to sa taas. Yan. So may tagas siyang tubig, oh, makikita nyo. So papaayos natin sa mekaniko. Yan. So dito pala yan sa may water pump. Ito yung water pump niya mga ka-tracker. Yan.
So may tagas dito. So na-check natin na may tagas talaga. So yun. Sa valve cover mga katracker, may moisture na langis. So parang nagtatagas dito. Saka dito mga katracker sa injector. So yan o. Crudo. Yan. May tagas mga katracker. So yan, ipapakita natin sa mekaniko. So lahat dito. So siguro yung nanggagaling, yung nakita natin dun sa baba, ay galing dito sa may injector. Yan. May ano talaga siya, langis. So ipakita lang natin sa mekaniko. Sila na lang magde-decide kung anong gagawin nila dito. So may tagas mga katracker, o kaya baka nagawaan na nila to. So tingnan nga natin yung clutch pan. So nakita ko dito yung clutch pan ay nakapix. Yung pan nya, radiator pan nya nakapix. So hindi to clutch pan. So matigas. Nakapix to mga katracker, hindi siya clutch pan. So nandito tayo sa may injection pump. Doon talaga nanggagaling mga katracker. Yan. So ito na, langis talaga. Langis. Yan. So sa may injector mga katracker. So tingnan ko yung radiator, radiator reservoir. So pagbukas ko, may pressure siya. Yan. So tumapon yung tubig dito. So, wala namang langis yung tubig, saka malinis. Saka yung radiator cap maayos pa. Yan. So nabasa ako mga katracker. Yan. Ito yung power steering reservoir. So yung langis niya, yung ATF niya, nasa tamang level at maganda pa. Yan. So nandito tayo ngayon sa loob ng wing van body. So may nakikita tayo ditong mga karga, mga sidings mga katracker, aluminum saka gulong. So tiningnan ko yung body, madumi. So hindi natin ma-check yung flooring. So meron ditong siguro lagayan to ng tools. Yan. So yan, kulang ng lock lang sa baba. Yan. Diyan o. So yung flooring pala nito ay mayroong ruler. Yan. So meron siyang ruler mga katracker, no? So 4 na linya. 1, 2, tapos 3, 4.
So maayos naman yung wing van body. So nandito tayo mga katracker sa ibabaw ng wing van, sa bubong. So tingnan ko yung bubong kung merong butas. So nakita ko wala naman, pati yung mga gutter maayos naman. So yan. So kita natin yung mga ibang unit. So yan. So bababa na ako. So yun mga ka-tracker, nandito tayo ngayon sa loob ng cabin. So itong cabin na to ay malinis na, nalinisan na. Yan. So meron siyang back bed. Yung ceiling malinis na rin. Tapos yung nakita ko dito na may problema, sira yung mga ashtray cover. Yan. Yan. So meron na ring floor matting sa baba. So ito yung dashboard niya. Maganda naman yung paka-convert, pakagawa. Tapos dito meron siyang center console box. At naka maxi brake. Yan, ito yung parking brake, maxi type. So meron siyang 7-speed mga ka-tracker. Isuzu Giga 7-speed yung transmission niya. At dito maraming toggle switch. So siguro sa wing van body, sa wing van, tapos clearance light, van light, siguro yan yung mga switch niya. So okay mga ka-tracker, paandarin natin tong truck. So yan. So check muna natin yung cambio kung naka-neutral. So on natin yung ignition key. Yan. So meron pala tong camera sa likod. Yan. So pag on ng ignition key, bumukas rin. So yan. Off natin. So okay. So lumabas yung mga light indicator or your warning. So sa battery, yan. Then sa hangin, then parking brake sa maxi, then sa langis, sa cross set. So panda rin natin mawawala yan. So ang matitira lang dapat dito, so ito yung hangin, yan, saka parking brake. So start natin yung makina. So yan mga ka-tracker, nawala na yung sa langis. So ang natira na lang sa hangin kasi walang karga yung hangin. So ito yung gauge nya. So dapat umabot to ng mga 8 yan, ganyan, or 8.5. So karga natin. So sa pagkakarga nito, banayad lang yung pag-apak ng silinyador. So yan. So gumagana yung RPM. So smooth naman yung pag-andar niya mga ka-tracker. Yan. So ito yung speedometer. So ipakita ko na sa inyo yung odometer nito, kung ilan na ba yung natakbo ng unit na to. So nasa 685,392. So yan. Then ito yung RPM sa air gauge. Then sa diesel fuel gauge, then
temperature. So yan. So tumataas na yung hangin mga ka-tracker yan. So hintayin lang natin, then testing natin yung cambio kung malambot ba. So subukan natin kung malambot. Yan. So i-rev natin. So hindi naman palyado yung makina mga ka-tracker yan. So yung tamang RPM nito nasa 5 yan. So ipakita ko na rin sa inyo yung mga switches kung ano yung mga nandito. So ito yung sa suspension system sa labeling yan. Then ito yung radyo. Tapos sa grease yan, sa automatic grease yan. So yan, tapos ito speedometer, ay speed light mga ka-tracker, sorry. Ito sa heater ng side mirror. So pag ma-moisture yung side mirror, so ito yung ginagamit. Then light indicator, then wiper sa side mirror, then washer, then ito sa tilting ng side mirror sa kanan. So yan. So ipakita ko sa inyo na gumagana to. So yan, naka-close yung side mirror. So yan. I-set natin. So set. Naka-set. I-set natin. Yan. Then close. Yan, gumagana naman mga ka-tracker. Yan. So dito siguro sa mga ilaw to. So subukan natin i-on. Yan. So tingnan natin mamaya dun sa likod, sa body. Tapos meron pa dyan mga ka-tracker sa may ceiling. So ito. So HSA hill climb assist. Yan, dapat laging naka-off lang yan. So ginagamit lang yung hill climb assist pag traffic sa mga palusong o kaya pakyat na daan. So ito yung manual auto. Yan. Tapos sa differential. Yan. So magnetic switch para sa double depth. Yan. So yan mga ka-tracker. So ito yung sa aircon. Switch ng aircon. Then meron din dito extra switch. Yan. Sa baba. So dito sa spotlight, sa doom light mga ka-tracker yan. So ilaw na. Ayan, gumagana naman. Mahina lang yung fluorescent lamp. So siguro papapalitan ko to. So meron ng hangin, nasa 5. So subukan ko yung power window switch kung gumagana, or yung salamin, so window riser. So naka electrical na to, hindi na manual. So hindi gumagana yung sa kabila. Yan, not function. So tingnan natin dito. Sira yung
switch ng power window sa kanang bahagi. So yan. So i-rev na natin mga katracker. Subukan natin i-rev. So ito yung combination switch. So nandito sa parts sa kaliwa yung sa wiper, interval, low, high. So gumagana naman. Then yung switch sa windshield washer nandito. So yan, bumubuga naman ng tubig. Tapos dito yung exhaust brake. So yung exhaust brake mga katracker, pag giga, meron gumagana lang kapag umaandar yung o tumatakbo yung truck. So pag naka-steady siya, hindi naman siya na gana. So pag tumatakbo lang, so yung iba automatic kapag in-on mo, gumagana agad yung exhaust brake. So nandito rin yung nakalagay yung hazard light. So yan. So hazard indicator. So dito naman sa kabila mga katracker, sa kanang bahagi, nandito nakalagay yung side light. So on, sa park light, then headlight. So yan, high, tapos low, high, passing o pass light. Tapos then nandito rin nakalagay yung fog light mga katracker. Ito switch nya. Tapos signal light dito naman, yan, ganyan lang. So yung sa mga basic kung paano gamitin ito mga katracker. So sa mga medyo hindi pa nila alam yung mga switches, so dito medyo may matututunan kayo. So subukan natin mga katracker kung smooth ba yung cam view nya. Yan. So clutch natin. So pag tinitingnan ko rin yung pagsinga ng hangin. So minsan yung mga ibang unit hindi sumisinga, yung tumutunog kapag nakuha na yung tamang level, tamang pressure ng hangin. So i-rev ko na lang to. So tingnan natin kung hanggang saan yung sagad ng air ng hangin. So ang nagano niyan, air governor. So yan. Meron pang katok ano mga katracker. So tinitingnan ko rin kung may singaw. Malalaman naman natin na may singaw kung nagbabawas yung hangin sa gauge. So yan. So, yun mga katracker, yung tamang o yung maximum level ng hangin ito sa air gauge ay nasa 8, yan, 8,000 kPa, yan mga katracker. So, yan, subukan natin i-cambio kung smooth talaga. So, reverse natin.
So meron siyang warning sound na Japanese. Then camera natin. So yan. Then segunda, tercera, cuarta, quinta, sixta, and yan, 7 speed. So yan. So okay mga katracker, malambot lang. Malambot yung shifting niya. So baba natin yung maxi. So nawala yung parking indicator light. So yan, maayos naman. So suminga naman yung hangin. Sa clutch maganda. Maayos naman. So okay mga katracker, so ipapakita ko lang to sa inyo. Itong truck pala na ito ay naka airbag suspension sa likod, tapos dito sa harap ay naka lip spring suspension. So ito yung switch niya para sa airbag. So susubukan natin na i-operate kung gumagana ba yung airbag suspension niya. So ito yung switch niya. So ang pag-on lang nito dito sa pinakataas, yan. So pag may nakita tayong kulay green na light indicator, ibig sabihin naka-on yung switch natin. So pwede na natin tong i-operate. So meron dito makikita tayong M1, yan, tapos M2, tapos yung center. Yan, ito yung neutral ng label ng hangin. So okay mga katracker, subukan nating itaas yung airbag. So ito yung dyan, tingnan nyo yung airbag kung gumagana. Yan, so yan mga katracker, tumataas. So subukan naman nating ibaba. Yan. So gumagana mga katracker. So kung nakikita nyo gumagalaw yung body, yung label nya. So okay mga katracker, pag sinagad naman natin to sa pinakababa mga katracker, then in-off natin yung switch. So ang mangyayari, babalik siya sa tamang level ng hangin niya o tamang heights ng airbag niya. Yan. So mamaya maya babalik yan. O yan mga katracker. So yan. Then kung gusto rin nating na-adjust rin yan dito. So halimbawa i-on natin tapos nakababa. Then gusto nating kunin yung tamang heights ng airbag. So tamang level niya. So pipindutin lang natin dito. Yan. So yan, babalik yan. So yan mga tracker, yan. So bumaba din, in-adjust ko. Pinababa ko din, in-adjust ko sa tamang level. So bumalik siya. So okay mga ka-tracker, yan lamang. So bali ito mga ka-tracker, dapat ito kino-convert pad, nilalagay dun sa may driver seat, malapit sa driver seat. So ito hindi na convert. So i-report ko to para maayos yan.